Ito pala yung mga nakuha natin ng mga bagong manok katambayan. Nasa 2 to 3 months po, hindi po masyadong kalakihan. Ito lang po kasi yung mga malulusog po na napilian po natin. At kita nyo naman po, kagabi ito na nandito, dumating. At yung mga manok po natin ngayong aga ay naglalaro na po sa lupa. Nasa ano po kasi ito, sa kulungan na po nila. So nasa almost 100 manok natin iba dito na ano talaga nanibago. At kahit pa paano, siguro ito kaninang madaling aga o wala pa tayo, talagang kumakain na po ito ng mga damo. Yung iba nandito. So malaki yung area dito, malulusog naman po yung mga napili po natin. At yun nga lang, yung panahon ngayon parang hindi po masyadong gagandahan, hindi po lumalabas yung araw, mas maganda sana mainit. At baka mamayang gabi po ibabaksinin po natin ito para sigurado may pagnipensa tayo. Yung mga manok po natin hindi pa po kumakain, siguro sa ano to kagabi sa pagbiyahe natin. Yung iba naghanap na po ng mga insekto sa gilid-gilid. So normal po talaga yan, walang problema po yan mga katambayan. Mas marami yung babae dito. So, ilagay na natin nasa 80% yung babae, nasa 20% naman yung lalaki. Yan, gilid sila, nagpagilid-gilid, wala pa pong ganang kumain. Mas pinili nila yung paglaro, pagkain nga natin, hindi na ginalaw. Mamaya pa siguro ito pag nagutom na talaga. At handa na rin po tayo ng Panamox Forte powder para mainom nila. Ito papalakihin natin ito kung walang bibili. Kumbaga ano to gagawing breeders. Black Astolorp, Rhode Island Red, Decal Brown at saka Hubbard yung karaniwan na nakuha natin. Yan, sigurado ito sana hindi nga lang umilan ngayong araw para hindi mapiktuhan itong mga katambayan, baka magkasakit pa po. Maganda na po ito pang panimula sa mga mag-umpisa pong mag-alaga ng manok. Ay tamang tama ito mga katambayan. Ang iba kumakain na rin po sa ating ibinigay. So nasa F3 yung ating ibinigay, hindi pa kisa tayo nakabili po ng Integra 2000, yung para po talaga sa kanina. Pero kaya na po nila lunukin yung magandang kalaki na pellets po. Yan, at least may damo po sila dito, magkakain po nila ito pang merienda. Mula na po mga katambayan, at sa nakikita nyo po, yan yung isa sa mga problema po sa pag-alaga po ng heritage chickens. Hindi po sila nagpapasilong, so kailangan pa po ilagay doon o ano talaga, i-force na doon sila magstay. So, pag nagkataon na magpapabasa, talagang ang mangyayari po dyan, magkakasipon. Lalo na po bago pa lang po natin itong kuha, kagabi pa lang po, so maaari po itong magkasakit, magkasipon. Ang gagawin na lang natin dito nga, magbibigay tayo ng antibacterial para sa ganun may pangdepensa. At isa din po, dapat ano natin to, i-vaccine natin to mamayang gabi para magkaroon po ng immunity. Kumbaga pang ano talaga, pang matagalang depensa. Okay, yung mga manok natin dito talagang mahirap, palaging nagpapaulan. Problema natin ito, napakabata pa po, nasa 2 to 3 months. So sana hindi magkasipon to. Ito, yan natin, bugaw natin, patulog-tulog na yung iba para makapasilong sila. Ay, isa sa sakit sa ulo sa pag-alaga po ng heritage chickens, kataon talaga ng umulan. Yan yung pagkain natin nasayang din. Mas maganda kung magpapakain tayo ng mga manok, mga ganito kalaki,
yung para dapat sa kanila. 2,000 Integra or Pilmico to, mga ganon, para sa sisi. Yan, mga malalaki na din po, covered. So problema talaga ito. Anong gagawin natin dito? Hindi man natin ito lahat mabugaw, magpapaulan talaga. So ano na lang, kung saan sila magstay. So yung iba sa kabila, mga natin, so ayaw natin mangyari na instead gumaling ay baka magrabe pa. Sana magpasilong manok natin. Tigas ng ulo nito. Kita nyo, paano na? Ay nako, may pabahay naman sana, yun nga lang ayaw talaga magpapigil. Doon talaga sila magpapabasa. May nakalabas isa dito sa kabila. Mas okay pa ito kasi talaga, kumbaga na na sila parang nasanay na kasi nasa ilang araw na to. So at least yan yung kagandahan. Yung iba pag mga ganito nakalaki, nasanay na talaga, ay masisigurado po talaga natin na magpapasilong po yan sila. Yan katambayan, since magbabaksin po tayo, tamang tama yung talaga hapon o di kaya gabi. Ito, Lasuta plus IV. Yung ating mga manok, nakakulong na po dyan. Yung mga manok, yung iba, ulihin na lang po natin. Napaka linaw po dito kasi may ilaw tayo iba, takbo-takbo. Iba sa gilid, napakarami dito sa gilid. Yan yung huli natin. Yung problema sa heritage, kung saan hindi magpapasilong o hindi talaga hindi nasanay dito pa ba. So ang gagawin na natin dito, hulihin ito lahat. Ang pagbabaksin katambayan ang isa sa pinakamalagang program po sa pag-alaga ng manok. So sa atin dito, yun, Lasuta plus IV, mata at ilong yung ating pinapadrapan. Yung mga natapos, yan natin lagay. So, ganun lang po. Mahirap nga lang kung ito isa. So nasa 90 plus yung ating manok, 90, mga ganyan siguro. So ito sa magpapatibay po sa sa kanilang immune system. So natapos din natin lahat katambayan. So yan, sa gilid sila nagatulog. Saan maganda dito, may tayo, pailaw. Malakas yung ilaw natin dito, klarong klaro. Yung iba kumakain pa nga. So yan na po yung ating Panamox 40 katambayan. Pinag-aagawan po nila kasi nga maaga. Wow na wow yung ating mga alaga. Tamang tama talaga magbigay po ng Panamox 40 o kahit anong antibacterial na gamitin nyo po pag maaga para buong maghapon lang maiinom. Kaya sa hapon ibigay na kung saan ay baka maiwanan pa pagkagabi. Sayang yung magiging ilalagay po natin. So lang, kumbaga masayang kung hindi na maubos. Mabuta ng aga, mapanis pa. So yan yung kagandahan po sa pagbibigay po sa aga ng kahit anong vitamins o antibacterial. Yan, kinakain na din po yung ating mga saging. So maaari din itong matumba lahat. Gaya po nung nangyari sa atin last time na yung ating mga RTL breeders ay talagang pinagtulungan yung kainin yung iba nating mga saging dito. Nagagayin ako ng bahaning ng saging dito para hindi nila yan, wala tutubo na ganyan pag ganun po ang nangyari. Yung mga bagong sibong po ng mga puno ay talagang kinakain na, gusto kasi nakainin. Natapos na din po natin ito mabaksin. Sana uminit, tuloy-tuloy na yung init para sa ganun ay maka-recover yung iba. Pa to nung isang gabi pa yung pag-deliver natin malayo kasi malamig, so ganyan yung mangyayari. Pero pag uminit naman tuloy-tuloy ito, maka-recover po yan dahil po kasi yan sa lamig. Normal po yan sa isang manok na ganito kalaki. Pag ibiniyahin ng matagal, ng malayo, talaga naapektuhan yung kanilang kalusugan. Yung mga manok po pala natin na nakuha katambayan sa Bansalan na nakuha natin kay
Sir Joven Ang, ay nasa ano po ito, 90 plus package. Almost 18,000 yung nagastos po natin dito. O ilagay natin 18,000 lahat kasama yung ating gasolina pagkuha natin dito. Ayan lang, nasa 2 to 3 months. Napakaganda nito simulan pag ganito na talaga, lalo na po pag malulusog na, ay di ka na po lugi. 2 to 3 months from now, wala na, pwede na ito maging RTL. At yun nga, kung sakali naman po may bibili nito, wala naman po problema, pwede natin ibigay din po ito lahat ng package. So sa mga interesado naman po, ay tamang-tama din naman ito sa mga gustong magsumila, lalo na po malapit Jensen area. So tamang-tama na marami yung babae, magkakapag-produce tayo na madaming sisiyo at itlog. So ganun lang, sa mga kaibigan natin dyan na gustong magsimula, ay pwede natin ito ibigay. Ating ano lang, sabot-sabot lang tayo. Kumbaga, pag-usapan lang po natin yung presyo. Tama din po tayo na kumita kahit papano. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po ako sa mga bago po nating kaibigan, mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa ating channel, at kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po i-subscribe, i-follow at i-like. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan man po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Simog Farm. At sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!